The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na naghahandang ikasal, kung saan may kababalaghang nagpapakita sa mga pagkain niya, lalo na sa kanyang nilutong lechon. Simula bata pa lang ako ay paborito ko na ang lechon, kaya naman isa ito sa specialty na aking niluluto. Hanggang sa naging negosyo ko ito pagtanda at dun ko nakilala si Ted. Ako si Camille at ang aking kwento ay nagsimula nang maghahanda ako para sa aming kasal. Isang taon na kaming engaged ni Ted at naisipan kong ako ang mag-asikaso ng catering ng aming kasal. Ako mismo ang titingin ng mga ihahandang pagkain ng aming mga bisita, habang si Ted naman ang mag-aasikaso ng mga kailangan sa simbahan. Sobrang bait at maasikaso sa akin ni Ted simula nang maging kami. Kaya naman laking tuwa ko nang nagsama kami ng matagal at ikakasal na din sa wakas. Ang tanging pagsubok ko na lang ay ang pakikisama sa kanyang pamilya na pakiramdam ko ay hindi ako gaano tanggap. Magkaiba kasi kami ng kinalakihan ni Ted dahil ako ay mas progresibo kumpara sa tradisyonal na pamilya niya. Naging empleyado ko si Ted noon at tila ayaw ng kanyang magulang na mas mapera ang babae kaysa sa lalaki. Gayunpaman ay pinaglaban ako ni Ted sa kanila. Isang linggo bago kami ikasal ay tumitikim na kami ng mga timpla na gusto namin para sa ihahandang lechon at ibang pagkain. Habang masaya kaming kumakain, ay may nakagat akong tila kakaiba sa lechon. Pagtingin ko sa lechon, ay halos maduwal ako sa pandidiri. Naglabasan ng iba't ibang insekto sa lechon na tila nabubulok. Pagtingin ko sa aming pagkain, ay tila naging botsa ang laman na nasa plato namin. Nagsisigaw kami ni Ted at hindi makapaniwala sa nangyari sa amin dahil tila kami ay kinulam. Tinanong ko ang aking mga empleyado kung may gumalaw ba sa lechon, ngunit wala naman daw. Bigla akong nangamba para sa aming kaligtasan ni Ted at napaisip kung sino ang magtatangka sa amin. Saktong kung kailan pa isang linggo na lang ang kasal. Hindi kami makatulog ni Ted sa ilang gabing nalalapit ng aming kasal. Nagpatawas na din kami at lumapit sa albularyo para lang masiguradong walang negatibong mangyayari sa araw ng aming kasal. Nang dumating ang mismong araw, ay masisiwalat din ang tunay na salarin. Tahimik ang umaga namin ni Ted at tila nawala sa isip namin ang kababalaghang naganap. Maligaya akong naglakad sa altar at ang tanging problema lang namin ay ang pagtataray ng nanay ni Ted. Mas gugustuhin ko pang yun ang isipin kaysa tungkol sa mga kulam. Sa mismong seremonya ay wala namang nag-eskandalo o nangyaring kapahamakan. Naniniwala akong dahil sa simbahan ay walang masamang intensyon ang napunta sa amin ni Ted nung araw na iyon. Ngunit pagdating sa reception ay nagulat kami sa dumating. Kasama ng nanay ni Ted ang dati niyang nobya na si Abby. Magkasundo noon pa si Abby at ang nanay ni Ted at lagi akong nakukumpara sa kanya. Pareho kasi sila ng probinsya at laging nagkukwento si Abby sa nanay ni Ted tungkol sa mga karanasan niya sa kanilang bayan. Doon ako napaisip na baka si Abby ang kumulam sa amin. Malamang ay nabalitaan niya ang araw ng kasal namin sa nanay ni Ted at ginamitan kami ng kulam na natutunan niya sa probinsya. Habang nasa reception ay nagulat kami nang biglang may sumigaw na bisita.
Pagtingin namin ay nakita naming nabubulok na ang lechon na aking hinanda. Ang malala pa nun ay pati ibang handang pagkain ay nadamay na din at tila ginagapangan na ng mga insekto at napanis na. Saktong may ilang bisita na nakakain na kaya sila nagsuka. Agad kaming nagtawag ng mga ambulansya para sa mga nasiraan ng tiyan. Nag-alisa na din ang karamihan sa mga bisita at umorder na lang ako ng takeout para sa mga naiwang kamag-anak. Hindi din namin maipaliwanag sa kanila ang biglang pagbulok ng mga handa. Nanginginig ako dahil hindi ako makapaniwala sa nangyari. Dahil ako mismo ang nagprepara ng lechon at nagbantay sa pagluluto nito. Hindi ko mapigilan ng aking damdamin at umiyak na lang ako sa sulok dahil sa pagkasira ng isa dapat sa pinakamasayang araw ng aking buhay. Dun ko napansin na tila nakatingin ng kahina-hinala si Abby sa akin. Tila nakangiti ito at masayang nasira ang araw ng aming kasal ni Ted. Mabigat din kasi ang hiwalayan nila kaya masama ang loob ni Abby. Nagulat ako nang si Ted mismo ang sumugod sa kanya. Pinagbintangan ni Ted na malamang ay kinulam kami ni Abby at kailan pa daw ba kami nito minamatsyagan. Sumagot si Abby na hindi totoo ang mga paratang sa kanya dahil kinagabihan lang niya nalaman ng kasal nang inibitahan siya ng nanay ni Ted. Doon namin napagtanto na hindi si Abby ang tunay na may pakana ng lahat, kundi nanay mismo ni Ted. Kilala daw kasing itong manggagamot sa probinsya noon at isa siya sa pinabantay namin habang nagluluto ng mga panghanda. Umamin agad siya ng aming harapin. Nagawa lang daw niya iyon para sa ikabubuti ng kanyang anak. Pinagtanggol ako ni Ted at sinabing hindi kami ligtas na kasama siya. Nakakatakot daw isipin kung ano pang pwedeng gawin ng kanyang ina, lalo na pag naisip naming bumuo ng pamilya at baka madamay pa pati aming anak. Ang araw ng kasal ang huling araw na nakita ko ang aking biyenan. Nag-uusap pa sila ni Ted, ngunit hindi na ito nakalapit pa sa aming pamilya. Maging leksyon sana ito na kilalanin maigi ang pamilya ng iyong pakakasalan. Baka ayaw ka pala nito at bigla kang kulamin sa pamamagitan ng lechon sa kasal.